26-27. Habang pinapanood si Isagani na lumalangoy sa ilang metrong swimming pool, nang pabalik-balik, paulit-ulit ng walang hinto-hinto o ahon-ahon, ay parang ako na ang mauubusan ng hininga. Nakaka-30 laps na siya. Nag-e-ensayo ata siya para maging fishing boat o ano. Sa kung anong dahilan, ay hindi ko na rin siya nakikitang nagtatrabaho, kundi ay palagi siyang nakatambay dito sa mansyon. Paminsan-minsan lamang siya umalis kasama ang kanang kamay niya na si Ramil. Sa kung anong dahilan ay hindi ako komportable, habang lumalangoy siya ng walang kasawan. Nilalabanan niya ang lakas ng puwersa ng pag-alon ng tubig. Para niyang isinasabay sa hampas nito ang nararamdaman niya. Dahil ba sa pambubulabog ni Tita Elizabeth kaninang umaga? 43, 44, 45, kinagat ko ang ibaba kong labi. Isagani mas nilakasan ko ang aking boses upang marinig niya, Isagani. Balak yata niyang magpakalunod. Well, pwede naman niyang gawin yun, pero wag lang sa harapan ko, at baka banggagutan pa ako habang buhay. Ano ba naman yan? Ngunot na ang mukha ko. Baka mamaya ako pa masisi kapag napanutong lalaking to. Binitawan ko ang towel niya, nilagay iyon sa kalapit na lounger, sa kabahagyang nag-squat sa pinakadulo ng pool, para mas marinig niya ang sigaw ko. Isagani, umahan ka riyan. Ano bang gusto mong mangyari? Maging athlete. Lagpas 60 laps na ang ginagawa niya. Kakamangha, na habang tumatagal ay mas pabilis siya ng pabilis, animoy hindi napapagod. Ikaw araruhin ng lalaking may ganyang pisikal na pangangatawan, ewan ko na lang. Naaalala ko tuloy ang mga panahong hindi ako makalakad ng maayos. Nag-init ang pisngi ko. Bahala ka nga dyan. Tatawagan ko na si Panying. Nang tumalikod ako at akmang magmamarcha papalayo, ay narinig ko ang biglaang pagkalma ng kaninang maingay na hampas ng tubig. Oh, tapos ka na. Saka ko siya nilingon, Isagani. Nagsalubong ang kilay ko, nang makitang nagpalutang-lutang ang katawan niya sa ilalim ng tubig. Hindi na siya gumagalaw. Ano to? Nalunod na ba siya? Is this really happening? Imposible. Umahan ka na riyan. Muli kong kinuha ang tuwalya niya, at muling dumikit sa dulo ng pool, para ihatag iyon sa kanya habang nananatili siyang nagpapanggap na malunod. Kung alam ko lang na sa pagkalunod ka lang pala mamamatay, edi sana pala tinangka kitang ihulog sa barko noon, sarkastiko ko pang saad. Nakakapanghinayang. Mabilis na nabasa ang kasuotan ko, maging ang kabuuan ko nang hilahin niya ang kamay ko sa loob ng swimming pool. Dahil hindi ako marunong lumangoy, ay kaagad akong samampa sa kanya na parang isang unggoy. Dahilan upang dumikit sa balat ko ang malamig at basa niyang katawan. Gusto ko sana siyang paghahampasin dala ng pagkabigla sa ginawa niya. Pero pinahahalagahan ko pa ang buhay ko, kaya nawala na lamang ako ng imak, habang nakikipagtitigan sa kanya. Are you worried about me? Naroon ang pagiging matamlay sa mga mata niya. Napalunok ako bago tumungo ng 2 beses, saka nag-iwas ng tingin. You stink as an actress. You can do better than that. Say you're worried. Muli ko siyang tiningnan, pilit na ngumiti. Nag-aalala ako sa'yo. How cringe, mapakla siyang tumawa. Why are you disrupting me anyway? Napalabi naman ako. Ako yung mapapasama kapag nalunod ka. Sa ating dalawa, ikaw tong malulunod. Don't ever stand at the edge of the swimming pool. Alam mo ba kung gaano kalalim to? Hindi. Kaagad akong nagpanik nang biglaan niya akong itulak papalayo sa kanya, dahilan upang lumubog ako sa tubig. Nahugot ko ang aking hininga, agad na naghanap ng makakapitan, habang pilit na iniaahon ang aking ulo, subalit mas lalo na akong lumulubog. Subalit bago pa ako tuluyang nakainom ng tubig, ay may humila na sa kamay ko pataas saka ako niyakap. Isagani, ba't mo naman ginawa yun? Nahampas ko siya sa dibdib ng 1 beses. Ang pagkainis ay nakapinta na sa aking mukha. Ngunit para lang iyong biro sa kanya, at nagawa pang tumawa. Now you know how deep this pool is. Kailangan ba talaga iyong i-demonstrate sakin? Nang inig ako sa lamig ng umihip ang malakas na hangin. Malalim na rin ang gabi, kung kaya't ganito na lang din kalamig ang tubig. Nanginginig na ang labi ko. Hindi ka pa ba tapos? Mauuna na akong umahan. Kontraryo sa akala kong hahayaan niya ako, ay mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin.
Stay for a moment. I can warm you up later, if you're feeling cold. Napaigtad ako sa sinabi niya. Hindi naman ako pumalag at hinayaan na lamang siya. Nanag ang katahimikan, habang pilit niyang sinasabsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Habang ang mga braso ko ay nakapulupot sa kanyang leeg, at ang sa kanya ay nasa aking baywang. Ang mga hita ko naman ay nakapulupot sa kanyang baywang, sa takot na baka malunod. Tumagal kami sa ganoong posisyon ng halos ilang minuto. Pakiramdam ko nga'y nakatulog na siya sa aking leeg. Binasag ko ang katahimikan. I didn't know Tito Ross was dead. How would you know? You left until last year, didn't you? Nakilti pa ako sa pagsasalita niya, dahil ang labi niya ay nakadikit sa balat ko. So, last year lang siya namatay. Nanlumo ako. Bakit? Matagal siyang hindi nagsalita, bago tumugon. Let's just say, his health fluctuates a lot. Hindi ba siya naagapan agad? No. His condition worsened suddenly, without our knowledge. Hindi rin naman siya nagsasabi na may iniinda na siya. I'm sorry. Alam kong malapit ang loob ni Isagani sa ama niya, at ito lang ang tinuturing niyang pamilya, kahit na malaki ang tampo niya rito. Noong teenager pa lamang siya, ay namatay na ang biological mom niya na si Tita Elisa. At hindi niya matanggap na nag-asawa agad si Tito Ross. Ang masaklap pa ay ang pinalit ay ang kapatid ng mama niya, at kanyang tita, na si Tita Elizabeth. Hindi naglaon, nag-ampun pa si Tito Ross ng isang batang babae na si Raquel, dahil lang sa hindi sila magkaanak ni Tita Elizabeth. Para bang nawala ng posisyon sa kanilang pamilya si Isagani. Animoy siya pa ang nakikipamilya ng may pamilya. Kung kaya't nagsimula siyang magsarili, hanggang sa tuluyang nagkalayo ang loob nila ni Tito Ross. Nalaman ko yung lahat, dahil nakakakwentuhan ko si Panying noong maayos pa kaming dalawa. Actually, bukas ang death anniversary niya, muling pagsasalita ni Isagani. Natigilan ako at napakurap-kurap. Eddie dumalaw ka. After all, ama mo pa rin siya. He breathed heavily on my neck. Magtatampo yun kapag hindi ka bumisita, tsaka kinagat ko ang ibaba kong labi. Pwede ba akong sumama? No. Walang pag-aalinlangan niyang tugon. Napaikot ako ng mga mata, saka napabuntong hininga. Sige na. Hindi naman ako tatakas. I already promise. I won't do something you'd hate. Gusto ko lang magbigay ng respeto sa kanya. After all, legal pa tayong kasal, hindi ba? He's still my father-in-law. May maganda naman kaming relasyon ni Tito Ross kahit papaano. Ayaw kong isipin niyang napakawalang kwenta kong tao, at baka multuhin pa ako. If you perform well tonight, I might let you come along then. Kondisyon pa ni Isagani. Grabe ka naman. Magpaawat ka naman. Mabilis niya akong hinalikan at binitawan. Hold your breath, Alexa. Kinabukasan ay maaga akong gumising upang gumayak. Hindi ko sinuot ang karaniwang maid dress ko, kundi binigyan ako ng panibagong puting dress ni Isagani pang-alis. Matagal na akong nagtataka, kung bakit puro puting dress lang ang binibigay niya sa akin. Simula sa pantulog, pambahay, hanggang sa pang-alis ay puro puting dress. I think it's his fetish. Aba, bakit nakasuot ng ganyan si Alexa? Tiningnan ko ang mga maid sa aking likuran, habang nakatayo ako sa pintuan ng mansyon. Sila itong mga nag-uusap-usap sa kusina kahapon. Halo-halo ang emosyon sa kanilang mga mata. Pagtataka, pagkahanga, at pangamba. Magiging senyorita na kaya natin siya ulit. Ani ng isa. Huy hindi, imposible hindi ako papayag. Magre-resign ako pag nangyari yun. Mabilis na nagbago ang mga reaksyon nila, at tinitigan ako ng masama. Inismiran ko naman sila, at pinitik pa ang buhok ko sa aking harapan patungo sa likod, saka sila inikutan ng mga mata. Aba, ang yabang talaga. Nagsuot lang ng mamahalin, akala mo na kung sino. Hindi ko maiwasan ang pagtaas ng sulok ng labi ko. Hindi na rin yata mababago ang personalidad ko, kahit pa ilang beses tapakan ang pagkatao ko ng kung sino-sino. Maging ako ay paminsan-minsan nagugulat sa sarili ko, kung bakit may pagkakataong nagmamataas ako, at hindi pumapayag na api-apihin lang. Masyado ata akong nahubog sa mga teleserye bilang artista noon, kung saan ginagampanan ko ang pagiging kontrabida, o hindi naman kaya'y palabang bida.
Natigil lamang ang mga komento sa akin ng mga maid na iyon, nang makita namin si Isagani na bumababa sa hagdanan. Simpleng polong itim at pantalon lamang ang suot niya. Pero napakalakas na ng dating niya, animoy modelo o artista. Isa sa mga dahilan, kung bakit galit na galit sa akin ang mga katulong na babae, ay dahil palaging nasa akin lamang ang tuon niya, at sila'y hindi pinapansin. Hindi naman ako manhid, para hindi maramdamang malaki ang pagkahanga nila kay Isagani, ano? Paniguradong magpapakama sila kapag pinansin sila ng lalaking yun. Ngayon pa lang ay tumutulo na mga laway nila sa pagkakanganga, habang pinagmamasdan siya. It suits you, bungad niya sa akin, nang tuluyan siyang makalapit sa gawi ko. Ang mga mata niya, ay nagpapabalik-balik sa suot at mukha ko. Salamat, casual kong tugon, saka nag-iwas ng paningin. Let's go, nagpauna siyang maglakad. Narinig ko pa ang mga pagsinghap ng hangin ng mga babae sa likuran, hindi makapaniwala. Bago ako tuluyang sumunod kay Isagani. Hindi naman ako basta nalang pinayagan ni Isagani sumama sa kanya, no. Pinaghirapan ko kagabi. Get inside the car, nagkusa siyang buksan ang pintuan ng kotse, pinapapasok ako. Napalunok ako saka umupo sa backseat ng kanyang sasakyan, being a gentleman sometimes didn't change at all. Simula nang tumakas ako ng gabing yun, talagang nabago ng kaunti ang troto niya sa akin. Hindi mainitan ang ulo niya o nagsasabi ng masasakit na salita sa akin. Tinatroto niya ako ng disente, sa paraan na hindi ko masasabing kapareha noong kinasal kami, o noong binalik niya ako rito. Kung tatakas ba ako ulit, magbabago pa siya. Napailing-iling ako, binura ang tukso sa aking isipan. Baka sa akin na tumutok ang armas, kapag tumakas na naman ako. What are you doing? Kunot-noo niyang tanong sa akin, nang makaupo siya sa tabi ko. Muli akong umiling. Wala, sit closer to me. Tinapik niya ang kanyang gilid. Hindi ko talaga siya maintindihan, kung bakit niya to ginagawa. Dahil ba nangako na ako na susundin ko na lahat ng iuutos niya. Umupo ako ng mas malapit sa tabi niya, kulang na lang ay kumandang na ako. Pasensya na sir, nahuli ako ng gising. Pumasok si Kuya Pierre sa loob ng sasakyan, at naupo sa driver's seat. Bahagya pang nanlaki ang mga mata niya sa gulat, nang makita ako roon, mula sa front mirror ng sasakyan. Magandang umaga ho Miss Alexa. Magalang at sinsero niyang bati sa akin. Ngumiti ako ng matamis. Magandang umaga rin po, Kuya Pierre. Siya itong personal driver ni Isagani, na nagiging personal driver ko na rin noon. Malaki ang natulong niya sa akin, at mukhang walang galit sa mga mata niya, habang tinitingnan ako. Start driving, malamig na utos ni Isagani sa aking tabi. Natauhan ako nang kinuha niya ang kamay ko, at inilagay iyon sa kanyang hita, saka mahigpit na hinawakan. Binalingan ko ang mukha niya, na ngayon ay madilim na nakatingin sa likod ni Kuya Pierre, habang binubuhay naman ng inosenteng matandang lalaki ang makina, bago simulang imaneho ang sasakyan. Isagani is just so weird. Mukhang naramdaman niyang tinatitigan ko siya, at agad niyang binawi ang tingin kay Kuya Pierre, para huli ng mga mata ko. Ganon na lang ang gulat ko, nang bigla niya akong halikan sa labi. Wala sa sarili akong napaiwas at nahampas siya. Nakakahiyang tunog ng aming halik ang ingay sa loob. Isagani, bahagya ko siyang tinulak. Nang mapagtagumpayan, ay makahulugan ko siyang tiningnan. Nakakahiya kay Kuya Pierre. Subalit wala lang iyon sa kanya, at mas hinigit pa ang katawan ko papalapit sa kanya. Don't ever leave on my side once we get there, alright? Oo na. Pasimple kong tiningnan si Kuya Pierre, habang mula sa itaas na salamin. Naroon ang nanunuksong ngiti sa mga labi niya, ngingiti-ngiting nagmamaneho. Naalala ko tuloy ang mga sandali noon na botong-boto siya sa aming dalawa ni Isahat. Puro mabubuting side lang ni Isagani ang kinukwento niya sa akin. Kadalasan pa doon ay kasinungalingan. Kesyo namimiss ako ng boss niya, importante ako rito, at walang ibang babae si Isagani, bunch of lies that I still refuse to believe. Nakahinga ako ng maluwag, nang hindi na nang ulit pa si Isagani sa akin sa loob ng sasakyan, hanggang sa makarating kami sa sementeryo, kung saan nakalibing si Tito Ross. Hold my hand. Agad kong kinapitan ang kamay ni Isagani ayon sa utos niya. Sinasabayan ko lamang siya sa paglalakad,
hanggang sa marating namin ang lugar kung saan may nakatayong gusali. Pumasok kami sa loob yun, at naroon ang puntod ng kanyang ama. Nakakahanga na hindi lamang basta-basta sa lupa matatagpuan ang puntod niya, kundi tinayuan ng isang mamahaling bahay, na puno pa ng kumikintab na mga disenyo ang loob. Dito pa lang ay masasabi mo ng napakayaman ang nagmamay-ari nito. Matagal kaming tumayo ni Isagani sa harapan yun ng walang imik. Roswell Santiago, I still can't believe he died, just because of his health conditions. Huminga ako ng malalim. The last time I remember, malakas ang pangangatawan niya. His hair is not even all gray for this to happen. You thought so too. Walang emosyon tanong niya. Oo, ikaw ba? Of course, matagal mamatay ang masamang damo. It's quite unbelievable for him to just die. But still, napakamot ako sa aking noo. I understand it's not easy for you to accept this. Mas naging seryoso ang tono niya. If I told you that my stepmother and Raquel cannot be trusted, would you believe me? Natigilan ako sa sinabi niya, at may magkasalubong na kilay na tumangala sa kanya. Alam ko ang pinanggagalingan niya tungkol kay Tita Elizabeth. Dahil sino nga namang anak ang basta na lang makapapayag na palitan ang kanilang ina ng kanilang tita. His mother and Tita Elizabeth are sisters. That's just plainly disrespectful. Okay na kung sabihan niya na wag pagkatiwalaan ang ganoong klase ng babae. Pero hindi ang tulad ni Raquel, na naging mabait sa akin, at makailang beses akong tinulungan sa mga panahong walang-wala ako. That's what I thought. Asal niya nang hindi ako tumugon. Boss. Napalingon ako sa likuran, kung saan maingay na pumasok si Ramil, kasama ang ibang mga tauhang lalaki ni Isagani. Lahat sila ay may dala-dalang pang-alay. Go place the flowers over here, utos pa ni Isagani. Lit up the candles, and make sure to clean those areas before you serve the food. Yes, boss. Noted, boss. Hindi ko alam na nakasunod pala sila sa amin. Mukhang wala pa ring tiwala sa akin si Isagani, nung sinabi kong hindi ako tatakas. Dahil kitang-kita ko ang mga nakatagong armas ng mga lalaki sa kanilang pantalon. Binitawan ni Isagani ang kamay ko, nang lumapit sa amin si Ramil, at may binulong ito sa kanya. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Isagani dahil doon. Tila'y nag-apoy kaagad ang mga mata niya, kasabay ng pagngisi niya ng nakaluloko. He's here in the country. How brave, nakakatakot pa niyang asal. Nag-iwas ako ng paningin, at piniling hindi makisawsaw sa usapan nila. Baka madamay pa ako o mapagbuntungan bigla. Kaya naman pasimple pa akong lumayo sa kanila. Tell me the details outside, rinig kong sabi niya kay Ramil, bago mag-utos sa ibang mga lalaki. Guard Alexa here, don't let her move into her spot. Yes boss. Napalabi naman ako habang pinapanood siyang maglakad, papalabas kasama si Ramil. Habang may dalawang lalaki ang tumayo sa magkabila kong gilid. Mas lalong ngumiwi ang labi ko. Ilang sandali ang lumipas nang hindi pa sila nakakabalik. Ano naman kayang importanteng pinag-uusapan nila? Wala naman siguro yung kinalaman sa cellphone, di ba? They seemed to be talking about a certain person, though. The audacity. Sabay-sabay kaming nanginig ng dalawang lalaki sa pagkagulat, nang may sumigaw sa loob ng lugar, dahilan upang yumeko iyon. Pagkalingon ko ay nadatnan ko sa pinto sina Tita Elizabeth, na may galit na mukha habang nakasuot ng itim na dress. Sa kanyang tabi ay si Raquel na may nagugulat ding itsura, habang nakatitig sa akin. Ang kanyang braso ay mayroong sling na sinusuportahan ng kanyang leeg, iyon ay pilay. Alexa.